Mga master, total at napag-uusapan naman po natin itong performance-based bonus, no? As nasimula natin sa PBB 2022, ongoing yon. Ngayon, meron pong bagong lumabas na naman na guidelines for PBB 2023. Meron pong isang bahagi doon na medyo maganda in the sense na parang pinupush ang mga government agencies na mag-submit ng mas maaga sa kanila po mga reports for PBB once na sila ay eligible. Pero pwede po nating isipin na may negative impact din ito kung sakali po na pahinay-hinay, pa-chill-chill lang yung inyo pong agency. No, under kasi sa PBB 2023, no, ito ay sa kasalukuyan pa lamang taon, no, kaya maybe 2025 pa ito makukuha. So at least alam natin ito ngayon nang sa ganon makakapaghanda yung mga government agencies. Mayroon pong isang porsyon doon sa rates of the PBB. No, pareho lamang po yung rates, yung pag-compute, nasa 45.5% pa rin kapag kayo ay nasa 70 yung score, 70% pa rin ng 65% sa basic salary. Pero may dinagdag po dito, no, kapag eligible ang isa pong agency at ito ay matagal na mag-submit noon sa kanya pong mga requirements, sa kanya pong mga reports related doon sa pagtanggap mismo ng PBB, ay babawasan yung kanila makukuha, no? Yung kanila matatanggap na benepisyo, babawasan po. If ever, no? If ever 70 yung score, 'di ba? 45.5% ng basic salary yung makukuhang PBB 2023. Tapos yung agency ninyo ay matagal mag-submit, mas tagal po mag-comply ng mga requirements, from 45.5%, tatanggalin po yung 5%. So 40.5 na lamang yung ibibigay sa mga empleyado as their PBB bilang penalty, you know, dahil doon sa pagiging slow ng inyo pong agency sa pag-provide ng mga reports. No? So kung ang isa pong agency ay subok na talaga na mabagal pagdating sa pasubmission ng mga reports doon sa PBB Secretariat, ay namimiligro ang kanyang mga empleyado, baka sa halip na 45.5%, magiging 40.5 na lamang yung makukuha dahil doon sa pagiging late, no? So at least naman maaga itong inilabas nang sa ganun ay aware itong mga government agencies na starting 2023 na PBB, talagang on time dapat yung pag-submit. On time at saka po tama, no? Yung ano naman po mangyayari kapag on time ka nga nag-submit pero mali-mali naman, no? So para bang perfect ka doon sa timeliness, pero pagdating po doon sa sa yung efficiency ng inyong submission ay mali, no? So walang silbi pa rin yung ganun. So dito po ini-encourage ng mga government agencies na maging masigasig pagdating sa compliance sa mga reports, no, with relation doon po sa PBB 2023. No, sa ngayon pa naman po ay hindi pa naman po nag-require itong PBB Secretariat ng mga requirements for PBB 2023 kasi nga September pa ngayon 2023, so hindi pa natapos yung 1 year na performance ng isang agency. Tapos yung rating period, if ever you are a teacher, ay kakasimula pa lamang ngayon pong noong last month, no? So yun po ang isang pagbabago under PBB 2023. 2023 pa po ito, no? Sa 2022 ay wala naman pong ganito na provision, pero sa 2023 talaga pong magkakaltas na ng 5%, no? Ito pong DBM kapag talagang late or slow sa pag-submit ng reports for PBB, ito pong mga government agencies. So sana po ay paging reminder ito palagi for different government agencies na starting this year, no, maging
faster na, no? Dapat ahead of time na yung pag-submit sa mga reports para hindi po kawawa yung mga lahat ng mga empleyado na hindi naman po gumagawa ng mga reports na nare-require ng PBB Secretariat, no? Kasi kawawa po, no, yung mga masigasig na mga empleyado sa field, tapos dahil hindi lamang nakakomply yung mga different offices ay madadamay sila sa tatanggalan ng 5% sa kanila pong performance-based bonus. So again, this is for PBB 2023, kaya para itong nagsisilbing maagang babala pa muna for different government agencies na mag-submit na ng maaga ahead of time para walang kaltas na 5% sa PBB 2023.